Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri-tayo, Soc Sergeant. Isang magandang buhay po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Soc Sergeant. Mga ka-agri, dito po tayo ngayon sa Malungon, Sarangani Province, kung saan ay kasalukuyang isinasagawa ang mini ulat sa bayan dito sa Barangay Nagpan. Yes, Marie. At present ay nasa 1,000 na ang mga magsasaka, mangingisda at mga bisita na nandirito ngayon na pinangungunahan ni Mayor Reynaldo Constantino. Alam mo ba, Marie, na si Mayor Constantino ay isa sa mga local chief executives dito sa Soc Sergeant na big fan at supporter ng DA. Kaya naman, milyong-milyong mga proyekto galing sa DA ang ibinigay sa mga farmer groups dito. Wow! Sounds so inspiring, Christian. Kaya mga ka-agri, ang tabayanan niyo po ang full coverage ng ating programa dito sa ating aktibidad dito sa Malungon, Sarangani Province. Kaya mula rito sa Malungon, Sarangani, sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri-tayo, Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri-tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri-tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-tayo, Soc Sergeant, Agri-tayo, Soc Sergeant, Agri-tayo, Soc Sergeant, Agri-tayo, Soc Sergeant. Kisa nagpapasalamat tayo sa lokal na pamahalaan ng Malungon, Sarangani Province sa paanyaya nila na magkaroon ng mini ulat sa bayan dito sa Barangay Nagpan. Katulad nga ng ginagawa natin sa Ulat sa Bayan, ilalahad ng pamunuan ng King Charles ang mga recent accomplishments, lalo na ang mga intervention ng Department, hindi lamang dito sa Malungon, kundi sa buong Sarangani Province. Yes, at bukod sa aktibidad natin ngayon, ay tatapok din natin ang patuloy na pagdokumentaryo sa food staple self-sufficiency ng ating pamahalaan. Noong Sabado po ay napanood ninyo ang tungkol sa iba't ibang assistance na sa mga magpapalay ng North Cotabato. Ngayong episode naman po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Sikat Saka. At maliban sa Sikat Saka ay mapapanood din po natin ang pasasalamat ng mga Irrigators Association at farmer groups mula sa Sultan Kudarat at sa Sarangani Province. Kaya mga ka-agri, narito na muli ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agricultural and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya atin ang tunghayan ang mga kaganapan mula rito at ang naglalakihang balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nelma Limba Molonto, narito na ang ating Agri-Balitaan. Mula dito sa Malungon, Sarangani, narito na ang mga pinakamalalaking balitang agrikultura. Tinatayang nasa 1,000 magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture industry stakeholders ang nakikisa sa mini ulat sa bayan dito sa Barangay Nagpan, Malungon, Sarangani na pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Ahilion. Nakikiisa ang higit sa 500 katao sa nagpapatuloy na DA12 mini ulat sa bayan dito sa Nagpan, Malungon.
Ang mga partisipante ay nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng naturang barangay kung saan nagtipon sila sa covered court ng kanilang plaza upang saksihan ang programa ng DA12 at ilan pa mga aktibidad na inihanda ng lokal na pamahalaan. Sa kanyang pananalita, inihayag ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na ang aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng kagawaran ng pagsasaka ng Farmers and Fisher Folks Month ngayong buwan ng Mayo. Sa nakasanayan, namahagi naman ng mga agricultural items at iba pang papremyo ang DA12 upang mapasaya ang mga magsasaka sa naturang barangay. Mga ka-agri, maliban po sa DA Mini Ulat sa Bayan dito sa Barangay Nagpangmalungon, meron din po mga aktibidad na isinasagawa dito kagaya na lamang po ng pagbibigay ng libreng bakuna sa mga hayop at pagbibigay din ng mga vitamins at dewormer. Maliban sa aktibidad na pinangasiwaan ng DA, mayroon ding libreng bakuna ng mga hayop, libreng konsultasyon sa kalusugan at marami pang ibang serbisyong publiko kung saan pinuri naman ni Direktor Datukan. Salamat kayo sa pagbakuna sa ako kabayo. Unta papadayan pa ni. Salamat din sa gobyerno. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sargent. Ako si Carl Ulises Aguilion. Sa iba pang balita, sa kanyang mensahe, pinaabot ni Malungon Mayor Reynaldo Constantino ang kanyang taus-pusong pagpapasalamat sa Department of Agriculture 12 para sa milyon-milyong pisong halagang proyektong ipinamahagi sa kanyang nasasakupan. Maki-Agribalita kay Chat Muñez. Pinuri ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang pagbuo ng monitoring team ng lokal na pamahalaan ng Malungon, Sarangani sa kanyang mensahe sa mga magsasaka, mangingisda at buong mamamayan ng nasabing bayan sa ginanap na DA12 Mini Ulat sa Bayan noong May 21, 2015 sa Barangay Nagpan, Malungon, Sarangani. Ayon kay Datukan, ikinagagalak ng DA na ang proyektong binibigay ng DA sa lokal na pamahalaan ng Malungon ay namomonitor hindi lamang ng Municipal Agriculture Office kundi dahil din sa paglagay ng barangay monitoring staff. Dagdag pa ng opisyal, ibig sabihin nito na ang mga programa at proyekto ng DA ay masusundan kahit saang sulok pa man ng barangay o sityo at dahil hindi na rin napapabayaan ang mga interbensyong ipinamahagi ng gobyerno sa mga mamamayan. Kanina, habang nakikinig ako sa mga report ng health at report ng agriculture, ito ay na-harmonize ko. Ito ay nakikita ko na may pagkasingtulan pareha sa aming DA Ulat sa Bayan. Ang Department of Agriculture Ulat sa Bayan ay isang sistema or innovation na ginawa ng DA12 upang ang mga malalayong lugar na katulad ng Malungon at ang munisipyo o barangay ng Malungon ay aming maimbita sa isang pagkakataon na katulad nito at maipaabot ang aming programa at maibigay ang sample ng kung ano ang programa ng Department of Agriculture. Kanina rin ay narinig ko ang mga report ng Department of Health at report ng health program at ang report ng agriculture program. Natutuwa po kami na ang mga binigay namin sa inyo ay namomonitor ng munisipyo sa pamamagitan hindi lamang ng inyong municipal agricultural or agriculturist or municipal agricultural extension workers, kundi ang inyong munisipyo ay mayroon talagang nilagay na barangay monitoring staff. Nakakatuwa pong pakinggan. Sana magaya ng iba dahil ang ibig sabihin nito, ang mga programa ay nasusundan saan mang sulok ng barangay o saan mang sulok ng sityo. So isang masigabong palakpakan para sa ating munisipyo ng Malungon. Sana po ang lahat ng munisipyo ay mayroong ganito upang hindi naman po talaga mapapabayaan yung ating mga tao at hindi rin napapabayaan yung mga interventions ng gobyerno. Pinahayag naman ni Director na ang DA Ulat sa Bayan ay isang sistema or innovation na ginawa ng DA12 upang mailahad sa publiko ang mga programa nito kahit pa man sa mga malalayong lugar tulad ng Malungon.
Kanya rin nilahad na hindi magdadalawang isip ang DA sa pamahagi ng proyekto sa bayan ng Malungon dahil sa kooperasyon at masipag na may pamanas ng LGU Malungon at ni Mayor Reynaldo Constantino ang mga pamahalaang barangay sa paggawa ng mga project proposals. Hinikayat rin ni Director ang publiko na maging aktibo, makialam sa programa ng gobyerno at maging produktibong Pilipino. Mag-uulat para sa Agri-Tayo Oxygen, ako po si Chat Muñez. Sa kaugnay na balita, naging masaya ang mga dumalo sa ulat sa bayan dahil sa nag-uwi ang mga ito ng sari-saring biyaya tulad ng binhi ng mais, laminated sacks at marami pang iba mula sa DA. Ano-ano pa kaya ang kanilang mga natanggap? Alamin sa Agribalita ni Edgar Alan Pasaol. Pinasaya ng DA12 ang mga magsasaka ng Barangay Nagpan, Malungon, Sarangani dahil sa mga papremyong handog ng ahensya sa kanila sa ginanap na mini ulat sa bayan sa nasabing lugar. Abot sa 70 sakong corn seeds, 5 modules ng kambing at mga guyabano planting materials ang ipinamigay ng DA sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Mayor Reynaldo Constantino sa DA dahil sa mga papremyong inihandog ay napasaya ang kanyang mga mamamayan sa Barangay Nagpan. Ada ginaliwat ko, kadamo pa kami sa istoryahan Direktor Datukan kaya ginalakas niya man ang kirpo niya. Panagtag pa siguro kaya ang mga giveaway direct. Thank you very much po. Maraming salamat. Bala ninyo, nakibot na lang ako managarabot sa balay ng mga pananong. Pero tandahin ninyo itong ginampal ni Direktor Datukan kagaya na pag-deliver sang tanong, presko pa kayo. Kasama rin sa mga nabiyayaan ay ang 16 na pares na bagong kasal na nakilahok sa kanilang kasalan sa barangay kung saan ang bawat pares ay nakatanggap ng tig-iisang bag ng corn seeds at isang seedling ng guyabano bilang regalo sa kanila ng DA12. Ako po si Samson Tamulong, City Leader ng San Roque. Ako po nagpapasalamat sa mga binigay ng mga Department Agriculture sa amin kasi maraming salamat sa mga binigay sa amin kahit katulad ng mga kakao, nyog, at saka similya ng mais at iba-iba pang mga livelihood project ng DA. Ako po nagpapasalamat sa gobyerno na tinutulungan na kami sa mga namin sa farm kasi kung wala din sila, wala din kami mga ani. So, maraming salamat po sa DA. Ako po si Roque Martinez, taga Sitio San Roque. Ako po nagpasalamat sa taga DA nga nakadawat ako sang similya sang kakao. Tapos nagbunga na ngayon. Naka-harvest naman ako 2 beses na. Nagpasalamat ako sa taga-diing tanan nga ginpang hatag din na nakadawat ng mga kauban ako ng mga farmers. May mga baboy, baka, o karabaw, kape o kakao, similya mais. Nakadawat sila. Kapasalamat kami nga mga farmers sa nagpan nga gihatag sang taga-DA sang financial assistant. Nag-ulat para sa Agri-Tayo Oxygen. Ako si Edgar Alan Pasaol. At yan ang mga naging kaganapan sa mini ulat sa bayan dito sa Malungon, Sarangani. Susunod, iba't ibang enterprise at infrastructure development projects ng Sarangani na ipatutupad sa ilalim ng PRDP, inendorso na ng Regional Project Advisory Board. Region 12 kampiyon sa 2015 Farm Youth Congress na isinagawa sa Tagbilaran City, Bohol. Ang detalye ng mga balitang yan at iba pang nangungunang balitang agrikultura tutukan sa pagbabalik ng Agri-Tayo Oxygen. Palay, bigas, kanin,
Kisla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto niyo iwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig, madala. Sina bes mga dakanon elton sayang kita kema itakedalang tustus. So, pwede obserba ng mga okasyon, kita nada gente ta saka manada kumida specialmente con el canon. Sobra aton nga panguwa kagis busog na kitabi mga bay ano naton. Takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na. Wala ginaubos tapos ginahaboy lang dayon. In magbayo, di ta masiguro in way roon maasag. Sa ang kanda suway amin biyak sa naturi magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa iba pang balita, itinanghal na overall champion ang Soc Sergeant sa katatapos lang ng National Farm Youth Congress na ginanap sa Tagbilaran City, Bohol mula May 17 hanggang 21. Sa ano-anong mga contest kaya naghari ang Rehiyon 12, tunghayan sa Agribalita ni Christian Matuliano. Nasungkit ng delegasyon ng Soc Sergeant Region ang kampyonato sa katatapos lang na 63rd National Young Farmers o 4-H Convention sa Tagbilaran, Bohol noong May 17 to 21, 2015. Ang 5 araw na National 4-H Congress ay dinaluhan ng libu-libong kabataan mula sa 17 rehiyon ng Pilipinas kasama na ang mga focal persons mula sa munisipyo, lungsod, probinsya at mga rehiyon. Ito ay pinangasiwaan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o ATI. Ayon kay Regional 4-H Focal Person Rowena Cibrian, 2 sa mga pambato ng Rehiyon 12 ang nanalo sa major contests. Ito ay sina Shermila Don Rahel para sa glutinous white corn, food processing at VR Panday para naman sa coconut-based handicraft novelty item making contest. Pumangalawa naman si Ivy Carolino sa herbal processing and packaging technology at pang-anim si Daryl Sixto para sa organic chicken production technology. Para sa minor contest, namukutangi si Michael Elichicon para sa photography contest. Pumangatlo naman si Ben Maverick Marcos sa extemporaneous speaking, pang-apat naman sa OPM vocal solo singing contest si Angel Rose Dignadice, pang-8 si Samson Galagpat sa Quiz B at pang-14 naman si Baynor Zumbaga sa on-the-spot canvas painting. Sa naturang convention, kinilala rin ang mga nanalo sa Gawad Saka Search 2015 Outstanding Young Farmer category. Para sa Rehiyon 12, si Neil Howard Henry ng Mitsayap, North Cotabato ang itinanghal na regional winner. Ipinahayag naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang kanyang pagbati sa mga partisipante ng rehiyon sa National Congress at sinabing ang kampyonatong iniuwi ng mga ito ay patunay lamang na angat ang Soc Sergeant sa anumang larangan. Noong nakaraang taon, naging host ng 62nd Farmer Youth National Congress ang Soc Sergeant na ginanap sa General Santos City. Sa susunod na taon, inaasahang isasagawa ang National Congress sa Luzon. Nag-uulat para sa Agritayo Soc Sergeant, ako si Christian Matuliano. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, isinalang na sa Regional Project Advisory Board ang ilan sa mga proposed projects ng lalawigan ng Sarangani, kabilang na ang 41 milyong pisong halaga ng Virgin Coconut Oil Project na ipapatupad sa ilalim ng Enterprise Development Component ng Philippine Rural Development Project. Alamin ang iba pang mga proyektong inendorso na rin ng ARPAB sa agri-balita ni Nelly Escote Ilanan. Yes, mga kaibigan, kasalukuyan pong ginagawa ngayon ang review or evaluation ng mga infrastructure project proposals ng probinsya po ng Sarangani para po sa Philippine Rural Development Project dito po sa General Santos City.
Inaprubahan at inendorso na ng Regional Project Advisory Board o RPAB ng Soc-Sargen Region ang higit sa 155.7 milyong halaga ng mga proyekto ng Sarangani na ipatutupad sa ilalim ng Infrastructure Development Component ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ito ay binubuo ng 41 milyong pisong halaga ng Virgin Coconut Oil Enterprise Development Project ng lalawigan at ang improvement ng Malandag Datalbatong Farm to Market Road Phase 2 sa bayan ng Malungon na nagkakahalaga ng 114.7 milyong piso. Ang RPAB ay binubuo ng mga sumusunod na national government agencies: Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources, Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government o DILG at Department of Public Works and Highways, and kasama na rin sa RPAB ang MINDA o Mindanao Development Authority. Pangunahing tungkulin ng RPAB na busisiing mabuti ang mga project proposals ng infrastructure at enterprise development projects ng mga LGUs bago ito isumite sa PRDP PSO at itaas naman sa PRDP National Project Coordination Office. Pinasasalamatan ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga miyembro ng RPAB sa kanilang presensya upang maipasa ang mga nabanggit na proyekto. Sa kasalukuyan ay nananatili pa ring numero 1 ang Soc-Sargen sa buong Pilipinas na may pinakamalaking loan portfolio para sa taong 2015. So pagkatapos po nito mga kaibigan, ang proposal na ito ay i-endorso ng atin pong rehiyon o RPCO 12 sa PSO Mindanao. Samantala mga kaibigan, nagsagawa ng 3 araw na kasava livelihood and entrepreneurial training ang Department of Agriculture 12 sa Tupi Research and Experiment Station sa Tupi, South Cotabato mula May 19 hanggang May 21. Ang pagsasanay ay nilahukan ng mga miyembro ng iba't ibang rural improvement clubs, mga organisasyon ng mga kababaihan at mga kasava processors sa Sultan Kudarat. Kabilang sa mga ginawa sa 3 araw na aktibidad ay ang technical sessions at hands-on training sa paggawa ng cassava flour, cassava cracker, maging ang cassava wine processing. Nagbigay din ng input tungkol sa product packaging at labeling ang kinatawan ng Department of Science and Technology o DOST 12 at tinalakay din ang mga proseso sa pagpaparehistro at pagkuha ng lisensya para sa kanilang mga produkto na ibinahagi naman ng Department of Trade and Industry 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargen. Ako si Nelly Iscote Ilanan. Samantala, pinangasiwaan ng DA12 ang isang orientation tungkol sa mga credit assistance programs ng ahensya gaya ng Sikat Saka sa General Santos City noong May 19 hanggang 20. Maki-agribalita kay Ibrahim Baundi. Hinikayat ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ng mga partisipanteng provincial at municipal agriculturist at iba pang stakeholders na ipalaganap ang impormasyong tungkol sa agricultural loan program sa mga microfinance institution, rural banks, cooperatives, non-government organizations at mga magsasaka na mag-avail ng kasalukuyang agricultural loan programs para sa mga accredited na mga microfinance institutions at kwalipikadong asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda na nakaregister sa registry system for basic sector in agriculture. Ito ang binigyang diin ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa harap ng mahigit kumulang sa 6 na pong mga partisipante na dumalo sa isang joint briefing, orientation and action planning for agri-fishery financing at Sikat Saka at agrarian production credit program na ginanap sa General Santos City. Ipinag-utos ni Datukan sa mga MAUs or municipal agriculturist at provincial agriculturist na hanapin ang mga magsasaka na pwedeng tulungan na maging producer at entrepreneur at hikayatin na mag-avail ng agricultural credit programs para sa produksyon ng palay, mais, kakao, banana, gulay, small ruminants, fisheries at enterprises na napakababang interest lamang sa land bank lending centers, accredited rural banks sa halip nasa private shack lenders o kilala sa tawag na 5, 6 or 10% monthly interest sila dumulog. Ikinumpara rin ng opisyal ang malaking pagkakaiba sa loob ng 4 na buwang interest kung saan kung
uutang sila ng 30,000 sa land bank at rural banks ay humigit kumulang sa 1,401 pesos lamang ang interest nito, samantala sa private loan shark lenders ay posibleng magkaka-interest ng 12,000 pesos ang 30,000 pesos na loan na 5-6 or tinatawag na 40% increase. Kung kaya't samantalahin niya itong mga DAACPC land bank loan programs dahil sa laki ng diferensya. Ayon kay AMA Chief Danilo Centillas, ang mga magsasaka ay dapat nakarehistro sa Electronic Registry System for Basic Sector in Agriculture o tinatawag na RSBSA at membro o magpa-member sa Irrigators Association for recommendation sa mga land bank lending centers at accredited na ACPC AFP Microfinance Institution na mga rural banks sa Rehiyon 12. Kabilang sa mga loan program sa ilalim ng DAACPC Land Bank ay ang Sikat Saka Loan Program at Agriculture Fishery Financing Program para sa mga magsasaka at mangisda na nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture at membro din ng Irrigators Association na sumailalim din sa Worthiness Seminar na isinagawa ng DAATI for certification. Ang mga priority provinces sa ilalim ng nasabing mga loan programs ay ang North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Para sa karagdagang impormasyon at kaalaman, maaaring makipag-ugnayan lamang sa Municipal, Provincial, Regional Agriculture Office, NIA, Irrigators Association at iba pang attached agencies. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako po si Ibs Baumli. Panghuli nating balita, dahil sa mga interbensyon ng Department of Agriculture sa mga grupo ng mga magpapalay sa isang bayan sa North Cotabato, tumaas ang kanilang produksyon mula 80 sako hanggang 100 at 10 sako kada hektarya. Maki-agribalita kay Lito Mariano Salvo. Kung dati-rati, nasa 80 sako ng palay lamang ang inaani ng mga magsasaka sa bayan ng Mitsayap sa North Cotabato, ngayon ay nakakapagtatamasa na sila ng higit sa 100 sako simula na magbuhos ng iba't ibang intervention sa kanilang Department of Agriculture. Ayon kay Ginoong Dante Cudal, Pangulo ng Mitsayap Pigkawayan Libungan Kabuntalan Federation of Irrigators Association o MPLKIA, nasa 17.4 million pesos na halaga ng mga proyekto ang kanilang nakuha mula sa DE12. Pinakamalaki sa mga ito ang Rice Processing Center 2 na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Bukod dyan, nakakuha rin ang MPLKIA ng isang 4-wheel drive tractor na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos, flatbed dryer 506,000 pesos at hand tractor 106,000 pesos. Samantala, ipinahayag din ni Ginoong Wilson Macoy, ang presidente ng Settlers Irrigators Association, na nabigyan ng kanyang grupo ng DE12 ng flatbed dryer 625,000 pesos, rice thresher 95,000 pesos at power tiller 93,000 pesos na kanilang nagagamit upang mas mapataas pa ang kanilang produksyon at kita. Ipinaabot din ng mga nabanggit na farmer leaders na napakahirap ng kanilang mga kalagayan nung wala pa silang nakukuhang proyekto sa DA na nagresulta naman sa mababang produksyon ng palay. Dahil sa kanilang tumataas na ani, ayon sa mga ito, ay unti-unti nang nabibigyan ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Sa iba pang balita, mahigit sa 40 partisipante ang dumalo sa pagpapatawag ng DE12 para sa Building Entrepreneurial Skills and Training for Organic Trading Post Operators noong May 19 hanggang 21 nagnanap sa Coronadal City. Layunin ng pagtitipon na mabigyan ng mga karagdagang kaalaman ng mga OTP operators tungkol sa oportunidad sa agribusiness at mahasa ang entrepreneurial skills nila sa pamamagitan ng lectures na ibinahagi sa kanila ng mga tauhan ng DE12. Ayon kay Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Danilo Centillas, mahalagang nag-aaral din ang mga operators upang mas mapamahalaan nila ng mabuti ang proyektong ipinagkaloob sa kanila ng DA at madagdagan ang kanilang pamamaraan sa pagpapakilala ng mga produktong organiko. Ang Organic Trading Posts o OTP ay kalakip sa mga programang naipatupad sa organikong pagsasaka simula nang maipasa ang Republic Act 10068 o ang Organic Agriculture Act of 2010 na kung saan pangunahing author si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako si Lito Mariano Salvo. At yan po ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo Soc Sergeant.
anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Mga ka-agri, tinuturing ng pamunuan ng Department of Agriculture ang Philippine Rural Development Project o PRDP bilang pinakamalaking foreign assisted project sa buong Pilipinas. Paano kaya isinilang ang PRDP mula sa katatapos lang na Mindanao Rural Development Program o MRDP? Alamin sa ating special report. From Mindanao throughout the country, a new dawn is coming to the Philippine countryside. One that will see a robust agriculture and fisheries sector that supports the government's agenda of inclusive growth. 1/3 of the workforce ng ating pong bansa ay umaasa po sa agrikultura. So kung ito pong 1/3 of the workforce ng ating bansa ay matutulungan natin sa pamamagitan po ng Philippine Rural Development Project, at least malaking pong portion ng ating pamayanan ang mababagong buhay. In order to achieve inclusive growth, to eliminate poverty, agribusiness or agriculture is essential. Large portion of the poor, in fact, majority of the poor live in the rural areas. They're mostly farmers and fisher folks. And it is through agriculture that they will be able to pull themselves out of poverty. To realize that vision, the Philippine Rural Development Project, or PRDP, is designed to create a government platform for a modern, climate-smart, and market-oriented agri-fishery sector that will increase income and create more economic opportunities in rural communities. Kasama po ito sa obligasyon ng administrasyon ng Pangulong Noynoy Aquino na dapat magkaroon ng inclusive growth. Dapat po ay wala pong maiiwanan. One of the very crucial achievements that the Department of Agriculture has achieved under MRDP is the fact that they have proven that both the national agency and local government units can partner together to make things happen in a sustainable and financially viable way. That has been proven in the past 10 years of experience of Mindanao. What is very important now is the fact that we level up that kind of approach. We put in more technical considerations, more science-based facts, and put in a very strong emphasis on market demand and access to markets. PRDP is a 27.5 billion peso project jointly funded by the World Bank, the national government, and the local government units with additional grant from the Global Environment Facility. PRDP is our largest flagship operation in the country partnership strategy that targets rural development. So we consider PRDP to be the main instrument that we have developed with the Department of Agriculture to attack poverty in rural areas. Once we infuse the proper interventions dito po sa agriculture, sama-sama pong aangat yung mga kababayan natin, most especially po yung nandun sa rural areas. Ito po yung pinakamalaking tool ng Aquino administration to combat poverty. The project will also ensure good governance is observed in project implementation through transparency and accountability measures. One thing that is notable is this administration's insistence and President's insistence on accountability and transparency and delivery of services. And one of the hallmarks of PRDP is it has a lot of investments in infrastructure investments, but all the investments are what's called geotag. With this geotagging system, wala na po kayong pagdududa na pwedeng dayain.
Wala na po tayong pagdududa na may ghost project. At ang maganda po nito, talaga pong from the very beginning, alam mong may pagdadalahang tama. At the local level, PRDP would establish a convergence platform among national line agencies, producers, private sector, civil society, academe, and other stakeholders. Ang mga local government units ay napatunayan natin na isang mabisa at napakagandang kapartner ng Department of Agriculture sa pag-implement ng magagandang proyekto. The private sector will play a very important role in the Philippine Rural Development Program. Their participation and active involvement in this would be very crucial. In the same way that production is very much needed at the production level, for these private sector enterprises, it's very important that both the producers as well as the private sector will come together and have formal marketing contracts through the program. And that's the only way by which production would also be more competitive, more market-driven and responsive to the needs of the market. The emphasis on market-oriented approach means the use of planning tools, particularly value chain analysis or VCA, and expanded vulnerability and sustainability assessment or EVSA. Isang buong chain yung pag-aaral natin. On the one end, andyan po yung market. And ano po yung mga kailangan natin to reach that market? This is a whole comprehensive approach sa agriculture ngayon. Vulnerability and suitability assessment. Ito ay tumutulong sa atin para ma-identify kung saan ba talaga na mga area according dun sa agroedaphic suitability na suitable ang pagtatanim ng isang crop. The four major components under PRDP are the investments in AFMP planning at the local and national levels, or I-Plan. This component aims to enhance the agriculture and fisheries modernization plan through science-based tools and to harmonize regional and provincial agriculture and fisheries modernization plan through the formulation of the Provincial Commodity Investment Plan using value chain approach. Dito sa Philippine Rural Development Project, nagpo-focus tayo sa konsepto ng value chain analysis. Tinitingnan natin kung sa buong commodity, whether it is pang probinsya lang, pang isang rehiyon, o across different regions, tinitingnan natin ngayon ano yung mga problema, balakid, and constraints. Yun yung ating binibigyan ng attention. So, kung ano yung mga pangangailangan dito, tinatahi natin. Kailangan nila ng infrastructure support, kailangan nila ng investment opportunities sa marketing, sa processing, sa production. At tinutugunan natin lahat yun. The intensified building up of infrastructure and logistics for development, or I-Build. This component aims to improve the links from production areas to markets and put in place strategic and climate-resilient rural infrastructure along the value chain. Pag-aaralan kung ano yung pinakamagandang crop according dun sa kung ano yung mga preference ng probinsya, mga preference ng LGU, and together with the farmers. At titinan po natin, how do we get there? What are the agri-infrastructure that are needed? At yun po itinatayo. Kung kinakailangan po ito ay nasa irigasyon, kung ito po ay kinakailangan ng kalsada, yan po ang ipagagawa ng PRDP. At yan po yung patungo doon sa market. The investments in rural enterprises and agriculture and fisheries productivity, or I-REAP. This component aims for higher agricultural productivity, resulting in higher volume of outputs and more efficient support facilities. I-REAP also aims to engage various sectors into production of marketable surplus through strategic investments in priority commodity value chains. It shall strengthen and develop viable agri-fishery enterprises through efficient value chain of key regional agri-fishery products. Bukod sa mga local government units, kinakailangan na ang mga private sector ay talagang kasama natin sa engagement natin. Similar with what we do with the local government units, kasama rin natin sila sa pag-craft ng ating pag-aaral sa value chain, sa pag-craft sa Provincial Commodity Investment Plan, at paggawa ng ating mga tinatawag na individual business plan. Kasi sila yung mga industry players, sila yung nakakaalam talaga
kung ano yung problema, ano yung kalakasan ng mga produkto at commodities. The implementation support to PRDP, or iSupport. This component aims to provide efficient and effective project management and implementation, establish a standard on services and technical assistance, an effective mode of engagement with LGUs. Under PRDP, beyond the financial investment structure would be some institutional incentives also to help them further strengthen their collaboration for achieving food security and sustainable and viable agribusiness ventures. PRDP is an upscale version of the Mindanao Rural Development Program, or MRDP. It will build on strengthened partnership with local government units and take stock of the gains of MRDP, where innovations like the use of geotagging technology in project implementation were introduced. Ang mga best practices natin nun ay yung geotagging na nakita natin na napaka-epektibo sa ating monitoring and evaluation for transparency and good governance. So, pagdating naman sa PRDP, ni-level up pa natin yan. Dadagdagan natin ng additional scientific tools para ma-ensure natin na yung ating pag-target, pagpili ng mga LGUs, pagpili ng mga intervention ay talagang naangkop at tama sa isang geographic location at naangkop para sa mga mamamayan. The PRDP projects are akin dun sa DA regular programs. Also, what we tried to do is to harmonize the DA programs and the PRDP programs. Part of the principle that we've always adhered to as the World Bank in working with the Philippine government, particularly through the Department of Agriculture under the Mindanao Rural Development Program, is politics in itself is not bad. It is a very good catalyst. Political ownership and commitment is critical and crucial to all development interventions to succeed. We have been successful in harnessing that under MRDP. Now under PRDP, what we are only trying to do is to make the approach more integrated across various smaller LGUs so that together, municipal LGUs and the province will work together based on technical and science-based data so that they are able to then partner to make more effective interventions at the local level. This is probably the strongest partnership that I know personally have experienced. And I think there are two reasons. One is this administration, President Aquino's administration, has pursued this inclusive growth agenda, which is very much similar to the bank's twin goals, which is to eliminate extreme poverty by 2030. And then the second is, middle-income country is growing very quickly, and they need new knowledge and technical know-how from different parts of the world. And this government in particular uses the World Bank very well in asking for specific technical advice and jointly developing new products. And this PRDP is one of those new products that we've been able to develop with the Department of Agriculture and the Philippine government. We hope that the PRDP can actually accelerate the implementation of this so that we can achieve the goal of inclusive growth of this administration faster, and that we can continue to actually focus on rural development under the next administration as well. Sa lahat po ng partners natin sa Philippine Rural Development Project, ako po'y umaasa, ako po ay nananalangin na lalo pa po nating pagalingin, lalo po nating gamitin ang ating kagalingan para makakita na mas mga makabago at saka makatutulong na pamamaraan para sa mga susunod pong administrasyon ay lalo pong maging epektibo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mas mabilis na pagbabago ng buhay ng maliliit na magsasaka at mangingisda sa ating pamayanan. The Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities.
Alam ba ninyo na ang pagsasagawa ng ulat sa bayan ay isa sa mga management innovations ng DA Region 12? Sinimulan ito noong taong 2011 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Layunin ng ulat sa bayan na mailahad sa publiko lalong-lalo na sa mga magsasaka, mangingisda, mga lokal na opisyales at mga agricultural industry stakeholders ang mga programa at proyekto nito. Sa pamamagitan ng mini-ulat sa bayan ay naaabot ng DA12 ang mga magsasaka sa anumang dako ng rehiyon at agad namang nalalaman ng tanggapan kung ano nga ba ang mga interbensyong kailangan ng mga magsasaka. As of press time, higit 30 mini-ulat sa bayan ang naisagawa ng DA12 sa iba't ibang dako ng rehiyon 12. Una-una, ang project na nakuha namin sa DA is yung canal lining sa aming irrigation. Tapos yung bao-bao, tracer at saka yung mechanical dryer namin. Malaki ang naitulong ng mga mechanical dryer na yan dahil sa oras ng rainy season, dry kami ng mahigit 200 sako na palay sa isang araw. Yung sa bao-bao namin, malaking naitulong din tulad ng pag-land prep, gaya ng kuliglig namin, inahawal namin yung minsan ng harvest palay na namin from farm to market. Malaking naitulong ng kuliglig na binigay ng DA sa amin. Sa tulong ng DA, nabigyan kami ng farm to market road na medyo maganda na. Kaya ngayon ito ang aming daanan. Pasabol na sa mga sakyanan na papuntang sa bayan. Before, wala pa naibigay na tulong ng DA sa amin, yung kagaya ng mga seeds, certified seeds na binigay sa mga farmers. Ang naabot namin sa bawat hektarya is 80 to 90 sacks or kaban. Pero ngayon, nag-harvest na kami na mahigit 100 hanggang 140 na kaban sa bawat hektarya. Malaki ang naitulong nila sa amin dahil sa ngayon medyo sa isa kong ama nagpa-aral ng anak sa kolehiyo, malaking itulong ng DA sa amin dahil sa production na umangat ang aming production dahil lang sa kanila. Ipinaabot ko lang sa kay Secretary Alcala na kung sana huwag nilang ihinto ang pagtulong sa mga magsasaka tulad namin na medyo umaangat na. Sana patuloy-tuloy na itong mag-angat hanggang sa ibang mga pangulo sa aming bansa. Actually, nung wala pang intervention ng Department of Agriculture, ang aming mga magsasaka o ang Federation of Irrigators Association ay nahihirapan din sa mga lalo na sa mga gamit pang sasaka. Pero nung dumating na ang mga programa at proyekto ng Department of Agriculture, kami ay unti-unting umaangat at gumaganda ang takbo ng aming buhay dahil sa mga programa ng Department of Agriculture gaya ng farm machineries, yung pagpapaganda ng irrigation facilities, lining, mayroon na rin kami, mga post-harvest facilities. Sa ngayon, mayroon na naman yung harvester at mga kuliglig at mga bao-bao. So yan lahat ay binibigay sa amin ng Department of Agriculture Region 12 sa pamamagitan ng ating mahal na si Ma'am Red Datukan. Sa paggamit mo ng mga high technology ngayon na panggamit sa ating bukirin ay siyempre gumanda yung aming harvest. From 3.5 tons per hectare, sa ngayon umaabot na kami ng 5.5 tons per hectare. So sa whole year is mayroon ng 11 tons per year. So yun, nang dahil sa mga intervention, technology ng Department of Agriculture, Region 12, pamamagitan ni Madam Bing Datukan, sa ngayon, mayroon pa silang programang mga certified seeds
Lalo-lalo naman, mayroon naman yung HYTA o yung High Yielding Technology Adoption with 1 urea abono. So, ayan ay maganda. So, kami ay mayroon kaming allocation sa ngayon na HYTA o yung High Yielding Technology Adoption plus fertilizer na 2,900. So, 2,900 din na urea. Yun po ang aming matatanggap. Sa ngayon, makikita nyo sa aking likuran, nandyan po yung isang dump truck ng NIA aming ginamit upang i-withdraw sa Mlang National Food Authority warehouse. So, sa ngayon, ito lang ang aming papasalamat na walang sawang magpapasalamat kami sa Department of Agriculture, Region 12, lalo-lalo na sa ating mahal na Secretary, Proceso Alcala, ang palagi siya tayong dinadalaw dito sa Mindanao. Ang akin lang masasabi tungkol sa ating mga Irrigators Association, mga Agricultures Association, mga FA, cooperative ay makipagsangguni sa opisina ng Department of Agriculture, DARF 12, upang sa ganon ay malaman kung ano yung mga proyekto at programa ng Department of Agriculture po, sir. Mga ka-agri, talagang naging masaya ang isinagawang mini ulat sa bayan dito sa Malungon, Sarangani. At talagang mababakas mo sa mukha ng mga magsasaka ang kaligayahan dahil nga sa presensya ng DA at sa mga biyayang kanilang natanggap katulad na laman ng laminated sacks, white corn seeds, livestock at marami pang iba. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating episode ngayong araw na kinapulutan niyo po ng panibagong kalamang pang-agrikultura. Para laging maging updated sa mga proyekto at programa, maging ang mga nagawa, ang mga ginagawa at ang mga gagawin pa ng DA, ay marapatin lamang pong manood ng ating isang oras na programa sa mga sumusunod ng broadcast outlets at sa mga social media accounts na naka-flash sa TV screens. Muli mga ka-agri, sa susunod na Sabado, sabay-sabay pa rin natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen! Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo
Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant.